sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nilagdaan na ang 5.76 trillion peso national budget para sa taong 2024. Hataw Balita. Bagong air surveillance radar system na i-turn over na sa Philippine Air Force. Hataw Balita. Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, inaasahang aabot sa 2.6 million na pasahero ang darating ngayong holiday rush. Hataw Balita. Okta Research Group nakapagtala ng pagtaas sa 7-day COVID-19 positivity rate sa Metro Manila noong weekend. Hataw Balita. Grupong Piston kasama ang ilang commuter groups nagpasaklolo na sa Supreme Court para mapigilan ang pagpapatupad ng PUB franchise consolidation deadline. Hataw Balita. At bilang ng naidonate sa mass bloodletting ng Members Church of God International o MCGI para sa taong 2023, mabot na sa mahigit 16,000. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang ang pambansang budget para sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 5.76 trillion pesos. Ayon kay Pangulong Marcos, nakapaloob sa 2024 General Appropriations Act ang mga hakbang ng pamahalaan upang malabanan ang kahirapan. Kasunod ng paglagda sa budget, may paalala naman si PBBM para sa mga gagamit ng pondo ng bansa. Pakinggan po natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Today we sign the national budget, the instrument which tells how the taxes paid by the people will be returned to them. Rather, it details our battle plan in fighting poverty and combating illiteracy, in producing food and ending hunger, in protecting our homes and securing our border, treating the sick, keeping our people healthy, creating jobs, and funding livelihoods. I say this to remind those who will execute this budget that red tape that leads to underspending and overspending that disregards legal guardrails are two sides of the same coin. Ang education sector ang may pinakamalaki pa ring budget na nagkakahalaga ng 924.7 billion pesos kung saan ang Department of Education ay may 758.6 billion peso budget. Ayon kay Senate President Juan Miguel Mig Zubiri, 10.2 billion pesos ang idinagdag na budget para sa security cluster para mapalakas rin ang pagbabantay sa West Philippine Sea. Kabilang naman sa tinanggal ng Kongreso sa 2024 budget ang confidential funds ng mga civilian agency kasama ang DepEd. Ayon kay Department of Budget and Management o DBM Secretary Amena Pangandaman, walang direktang binito ang Pangulo sa 2024 national budget. Pakinggan po natin ang magkasunod na pahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri at Budget Secretary Amena Pangandaman. Dinagdagan din po natin yung defense budget para sa Coast Guard, sa Navy, sa Air Force, Army, to be able to help us protect the West Philippine Sea and the rest of the country. Walang direct veto. Most of it are conditional and general observations. Ang general observations po, parang may mga konting comments lang on how to implement the budget. Hataw Balita. Na i-turn over na ang air surveillance radar system ng Philippine Air Force sa Wallace Air Station in San Fernando City, La Union kahapon December 20. Bahagi ng Air Surveillance Radar System Acquisition Project ang bagong radar kasamang Japan na kinabibilangan ng 3 fixed long-range surveillance radars at isang mobile air surveillance radar. Isang malaking hakbang sa infrastruktura ng depensa ng Pilipinas ang proyektong ito at magpapalakas sa air at maritime surveillance ng bansa
na nagpapahusay sa kanilang kakayahan sa pagtugon sa anumang insidente. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Secretary Gilberto Teodoro Jr. ng Department of National Defense ang patuloy na pagsisikap at commitment ng gobyerno ng Pilipinas sa modernisasyon at pagpapalakas ng mga mekanismo ng depensa ng bansa na malaki ang maitutulong sa kaligtasan ng bansa. Ipinabot naman ni Nishiwaki Osamu, Assistant Commissioner ng Ministry of Defense Acquisition, Technology and Logistics Agency ng Japan, ang kanyang taus-pusong pasasalamat at respeto sa lahat ng katuwang sa suportahan ang pagpapalakas ng AFP. Hataw Balita. Hindi bababa sa 2.6 milyon na pasahero ang inaasahan ng pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX na darating ngayong holiday season, kaya't maaga nila itong pinaghandaan. Tatlong S ang kanilang binigyang prioridad sa preparasyon. Una, ang seat kung saan dapat tama ang bilang ng mga upuan sa bus. Pangalawa, ang security kung saan hindi bababa sa 100 uniform personnel ang nagbabantay sa PITX kada araw. May mga nakakalat din na bomb sniffing dogs para di makapasok ang mga kontrabando. Pakinggan po natin ang pahayag ni PITX Corporate Affairs Head Jason Salvador. Gusto natin habang nandito sila at pagsakay nila sa mga pampublikong sasakyan ay maigting yung security natin. Kita nyo na pagpasok pa lang nila ng terminal, may mga metal detectors na tayo, no, para ma-prevent yung makakapagpasok ng matatalim na bagay or yung mga armas na pwedeng gamitin sa hindi ka nais-nais na bagay. Samantala, ang pangatlong prioridad naman ay ang safety. Ito yung roadworthiness ng mga pampublikong sasakyan at kondisyon ng mga driver. Pakinggan natin ang magkasunod na pahayag ni Salvador at DOTR Undersecretary for Planning Timothy John Batan. Dito katuwang natin ng LTO. Nagsasagawa sila ng mga random checks dito upang tiyakin na only roadworthy public utility vehicles are deployed, especially this holiday season. Kasi alam naman natin, maraming biyahe yan, di ba? Hindi lang po yung mga bus units natin, kundi pati ang ating mga bus drivers ay random na mga drug test at masigurado po natin na maayos po ang kanilang magiging pagpatakbo. Bagamat maaari namang mag-walk-in ang ating mga kababayan, pero mas pinapayon sila na magpabook ng maaga sa kanilang schedule ng pag-uwi para hindi maabala sa terminal. Kaya lang, naging kaugalian na natin mga Pilipino yung mga last minute. Siguro hindi maiwasan. Yung iba, tsaka pala nagkakaroon ng budget or ng plano. So, as much as possible, sana mag-book pa sila na maaga. No? Pero wag sila mag-alala. Pag pumunta naman sila dito, kahit last minute, magagawan pa rin naman ng paraan yan. Yun nga lang, magkakaroon ng konting pag-iintay, konting pagpila, di ba? Kaya lang, sinisigurado natin na dahil nga may mga additional units naman tayo nakantabay at ang LTFRB willing to issue special permits, hindi naman sila mababarang at ma-stock dito sa terminal. Hataw Balita. Samantala, nananatiling normal pa ang bilang ng mga ito at ang pagdating ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon sa Manila International Airport Authority o MIA, sa Biyernes, December 22 pa, inaasahan ang dagsa ng mga pasahero. Mula sa 130,000 na daily passenger average nito, inaasahang akyat ito sa 140,000. Una nang inihayag ng MIA na nakipag-ugnayan na ito sa iba't ibang stakeholders at government agencies para masiguro na magiging maayos ang operasyon sa paliparan sa kabila ng pagdagsa ng mga tao ngayong holiday season. Ayon kay Police Major Prince Kenneth Plama, officer in charge ng NAIA Terminal 3 Airport Police Station, kabilang sa mga binabantayan nila tuwing ganitong panahon ay ang salisi. Kaya pinapayuhan ng bawat pasahero na wag iwan ang kanilang mga gamit basta-basta. Anya, nagdagdag na sila ng mga police personnel sa Terminal 3, lalo tinaasahan na abot sa mahigit 20 pasahero ang dadating mula sa 18,000 kada araw. Pakinggan po natin ang pahayag ni NAIA Terminal 3 Airport Police Station Officer in Charge, Police Major Prince Kenneth Plama. Ngayon, nagdagdag tayo ng additional force natin dito. Yung mga nasa headquarters natin, mga office personnel, i-deploy na din natin for additional security natin dito sa airport. Per day,
Umaabot tayo ng 30 PNP ang nakadeploy dito. Iba pa doon yung sa airport police na may deployment din sila. Mayroon ring ginagawang regular na canine paneling para masiguro na walang anumang pampasabog na makakapasok sa paliparan. Dagdag ni Police Major Plama, maiging alamin din ng mga pasahero mga ipinagbabawal na dalhin upang hindi sila maabala. Samantala, ayon sa Department of Transportation, nais nilang panatilihin ang on-time performance ng mga flight. Pakinggan natin ang pahayag ni DOTR Undersecretary for Planning Timothy John Batan. Itong nakaraang undas, yung huli po nating peak season, ay umabot na po sa 84% ang on-time rating ng mga flights na iya. Atin pong sinusubukan at tinutulak na kung hindi po panatilihin, paakyatin pa po yung on-time performance na yan. Hataw Balita. Simula ngayong ika-20 hanggang ika-23 ng Disyembre, palalawigin ang oras ng operasyon ng LRT Line 1 at 2 at MRT 3 ayon sa anunsyo ng Department of Transportation o DOTR. Layo ng pagpapalawig ng oras na mapagsilbihan ang mas maraming pasahero dulot ng holiday rush. Batay sa abiso ng DOTR, ang huling biyahe ng MRT mula sa North Avenue Station na original na nakaschedule ng 9:30 p.m. ay i-adjust na maging 10:30 p.m. Gayun din ang pagtanggap ng pasahero sa Top Avenue Station ay palalawigin hanggang 11 p.m. mula sa original na oras na 10 p.m. Para naman sa LRT1, ang huling biyahe mula sa Baclaran Station na dapat sana ay 10 p.m. ay i-extend hanggang 10:45 p.m. Ang last trip sa FPJ Station ay aabot na hanggang 11 p.m. mula sa original na oras na 10:15 p.m. Sa LRT2, ang huling biyahe mula sa Antipolo Station ay magtatagal hanggang alas 10 ng gabi, habang sa Recto Station hanggang 10:30 p.m. Ang pag-adjust ng oras ng operasyon sa mass transit system ng bansa ay tugon sa panawagan ni Transportation Secretary Jaime Bautista upang mabigyan ng mas maraming serbisyo ang mga commuters sa holiday season. Hataw Balita. Halos 10,000 pasahero kada araw ngayong long holiday ang inaasahan ng Philippine Ports Authority na daragsa sa Matnog Port. Hihilingin naman ng PPA sa Maritime Industry Authority na dagdagan ng mga sasakyang pandagat na bumibiyahe mula Matnog patawid ng Visayas. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Nakikipag-ugnayan na ang Philippine Ports Authority o PPA Matnog sa Maritime Industry Authority of Marina para sa karagdagang biyahe ng roll-on roll-off vessel sa Matnog Port patawid ng Allen Samar ngayong papasok na ang holiday season. Batay sa taya ng PPA, inaasahan na papalo sa 10,000 ang bilang ng mga pasahero na gagamit ng Matnog Port pauwi ng mga probinsya sa Visayas at Mindanao. May coordination na tayo sa Marina at yun nga, na sana kung po pwede madagdagan itong 13 ro-ro vessel natin. Ini-expect namin baka pumalo yan yung daily average natin to 10,000 dahil alam naman natin, lalong-lalo ngayon na nag-relax na, labas na tayo doon sa pandemic. Siguradong iti-take advantage ng mga kababayan natin yan, magsisiuwian yan. At yun naman, kasama yun sa forecasting natin. Busod nito, nagpatupad na rin ng mahigpit na seguridad at isinailalim na rin sa red alert status ang security forces sa Pantalan para umasiste sa mga pasahero at mga sasakyang pumapasok sa Pantalan ng Matnog. Sa labas pa lang ng Pantalan, nakabantay na mga kawalan ng Philippine Coast Guard para sa mga pumapasok ng sasakyan gaya ng mga rolling cargo. Gagawin naman ng mga miyembro ng Philippine National Police at Philippine Army ang pagmamando ng trapiko at seguridad sa lugar. Layo nitong maiwasan ang pagkakaroon ng anumang untoward incident at krimen ngayong holiday season. May pila man ng mga sasakyan sa labas ng Pantalan, tuloy-tuloy naman ang biyahe ng mga sasakyan pandagat. Simula pa lang nitong Martes, December 19, dumoble na rin ang bilang ng mga pasahero sa Matnog Port. Batay sa datos ng PPA Matnog, umabot na sa mahigit 4,400 pasahero ang umalis patungong Allen Samar at mahigit 3,100 ang dumating naman mula sa karatig lalawigan ng Samar.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Inanunsyo ng Philippine National Police o PNP na hindi na lalagyan ng tape ang mga muzzle ng baril ng mga pulis ngayong taon. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, naging responsable at maingat na ang kanilang mga tauhan kaya't madalang nang mangyari ang mga insidente ng indiscriminate firing o illegal na discharge, lalo na kapag papalapit na ang pagpapalit ng taon. Pakinggan po natin ang pahayag ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo. We received instruction from Major General Francisco based po sa guidance po ng ating Chief PNP, si Police General Benjamin Acorda Jr. ay i-implement pa rin po natin yung practice po natin in previous years na hindi na po iti-tape yung mga baril po ng ating mga pulis. Naging effective naman po ito in previous years, bagamat may mga naitala po tayo na ilan-ilan, but as a whole po ay hindi po natin yan ipapractice na. Binigyang din ni Police Colonel Fajardo na mahalaga pa rin ang pagmamonitor sa mga pulis, lalo na sa kanilang mga regional directors at ground commanders para matiyak na wala sa kanilang mga tauhan ng mga lumalabag sa ipinagbabawal na pagpapaputok ng barila. Dagdag pa niya, mas kailangan ng mga pulis ng kanilang service firearms, lalo na kung sila ay naka-duty at mayroong mga responsibilidad sa kanilang misyon. Sa ganitong hakbang, layunin ng PNP na masiguro ang kaligtasan at kaayusan sa kapaligiran at hinihimok ang mga tauhan na ituring na seryoso ang kanilang mga responsibilidad sa paggamit ng kanilang mga armas. Kasama po sa naging consideration, ma'am, is yung dapat po once na particularly yung mga pulis po nating nakadeploy ay kung sakasakali po nga magre-render po sila ng immediate police assistance ay hindi na sila mag-aalala na hindi po puputok yung baril nila dahil nakatape po yon na maaaring mag-hamper po sa mabilis po na response po nila. Ang sino mang pulis po nagagamit ng baril sa any form of revelry, particularly this holiday season, ay may kakaharapin pong mabigat na kaso maliban po sa criminal case na maaari po nilang kaharapin na maaaring makapagtanggal po sila sa serbisyo. So again, we would like to take this opportunity to remind all our PNP personnel to refrain from using yung kanilang mga baril, lalong-lalo na sa pagsalubong po ng bagong taon. Hataw Balita. Sa iba pang balita, nakapagtala ng pagtaas sa 7-day COVID-19 positivity rate sa Metro Manila noong weekend. Patay po yan sa pinakabagong monitoring ng Octa Research Group. Ayon kay Octa Research Fellow Professor Guido David, maabot sa 21% ang positivity rate ng COVID-19 sa National Capital Region noong linggo, December 17. Malaki ang pag-akyat nito kumpara sa 13.4% na naitala noong ika-10 ng Disyembre. Ang positivity rate ay nangangahulugan ng bilang ng mga nagpo-positibo sa COVID-19 mula sa mga sample na kinukuha at itinuturing sa mga laboratorio. Ayon sa Octa Research Group, ito na ang ikalimang beses na lumagpas sa 20% ang positivity rate sa Metro Manila mula noong 2020. Patay sa datos ng Department of Health o DOH, nakapagtala ang Pilipinas ng 440 new COVID-19 cases kahapon, December 20. Ang total COVID-19 cases sa bansa ay umabot na sa 4,131,111. Ang mga aktibong kaso ay 5,091, 16.7% ang nationwide positivity rate. Samantala, wala namang nadagdag sa bilang ng mga nasawi. 247 ang mga bagong gumaling, sa kabuuan 66,795 ang bilang ng total deaths, habang ang total recoveries naman ay 4,059,225. Hataw Balita. Nagpasaklolo na sa Supreme Court ang grupong Piston kasama ang ilang commuter groups
tulad ng commute para mapigilan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng deadline para sa consolidation ng prangkisa ng jeepney operators. Kasamang kanilang mga abogado mula sa National Union of People's Lawyer o NUPL, hinihiling nila na maglabas ng temporary restraining order ang kataas-taasang hukuman para hindi maipatupad ang deadline na maaaring magresulta sa pagkawala ng kanilang mga prangkisa. Hiniling ng mga ito na ideklarang null and void o walang bisa ang Department Order Number 2017-11 o Omnibus Franchising Guidelines ng Department of Transportation o DOTR. Gayun din ang ilang sirkular at kautusang inilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB gaya ng Consolidation of Franchise Holders. Ayon pa sa kanilang abogado na si Attorney Nery Colmenares, labag ito sa Section 3 ng Saligang Batas para sa kalayaan sa asosasyon. Gayun pa ng mga tsuper at operator, hindi nila kayang ipangutang ang pagkuha ng modernong jeep. At kung ipipilit ng pamahalaan ang deadline, ay tinatayang 140,000 umano na driver at 60,000 na operator ang mawawalan ng hanap buhay. Pakinggan po natin ang magkasunod na pahayag ni Attorney Nery Colmenares at Piston National President Modi Floranda. PRO bago man lang mag-December 31 para hindi muna mapatupad ito habang inaaral o dinidinig ng Korte Suprema ang kaso. Ang basis noon ay una, violation ng freedom of association kasi sa ilalim ng konstitusyon natin may karapatan ang lahat sino man na sumali o hindi sumali sa isang organisasyon o asosasyon. Ito, pinipilit sila na mag-member ng cooperative na labag sa kanilang karapatan. Kung ang layunin talaga ng gobyerno ay ayusin yung ating public transport, bakit hindi ang gawin ng gobyerno ay magbuo tayo ng sarili nating industriya at tayo mismo yung lumikha ng ating public transport. Bukod dito, apektado rin ang nasa 28.5 milyon na mga commuter sa buong bansa kung kulang ang masasakyan na maaring magresulta umano sa transport disaster. Para sa commuting public, importante ang una, availability and accessibility no, nasasakyan nila papunta sa trabaho. Pangalawa, road safety. Alam po natin na may direktang correlation yung bilang ng yung demand at supply sa sasakyan. Hataw Balita. Nagpaalala ang Department of Education o DepEd tungkol sa wastong pamamahagi ng Service Recognition Incentive o SRI na isang pagkilala sa serbisyo ng lahat ng regular contractual at casual employees ng kagawaran. Nasa 18 pisong halaga ng SRI ang matatanggap ng mga kwalipikado nilang kawani na kailangang maipamahagi bago mag-December 25, 2023. Alinsunod na rin ito sa Administrative Order No. 12 ng tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagbibigay pahintulot sa pagkakaloob ng Service Recognition Incentive na hindi lalagpas sa 20,000 piso sa bawat kwalipikadong empleyado ng national government. Maximum na 18,000 pesos na halaga ng SRI ang may pagkakaloob sa kanilang mga kwalipikadong teaching at non-teaching personnel dahil ito ang kaya sa savings ng personal services budget ng kagawaran. Cash-only mode ang distribution ng insentibo para sa DepEd employees, liban na sa mga nasa liblib na lugar, kalakip ang kanilang written request. Ipadadala naman ang kanilang mga SRI sa payroll ng ATMSA ayon sa DepEd. Tinatayang nasa 17.7 hanggang 17.8 billion pesos ang pondong inilabas ng DepEd para sa SRIs ng nasa halos 1 milyong teaching at non-teaching personnel ng kagawaran. Pakinggan po natin ang pahayag ni Department of Education spokesperson Yusek Michael Powa. Definitely, ang instruction po natin is before Christmas, dapat po mabigay na sa ating mga teachers, pati na rin ang ating non-teaching personnel ang SRI. We really looked at the numbers. We tried to see if we could give 20, pero 18 po yung maximum na mabibigay natin. Ganun pa man, no? It's significantly higher naman po sa nabigay natin last year. Hataw Balita.
Oy, sa pagtatapos ng taon, nangunang mga salitang SIM registration sa listahan ng top trending searches ng Google sa Pilipinas. Sinundan ito ng Precinct Finder na pangalawa sa pinakasikat na hinahanap ng mga netizen. Pangatlo naman ang persona non grata, habang ikaapat ang Nipah virus at pumangalawa naman sa huling 7 ay ang war in Israel and Gaza. Kabilang din sa top 10 trending searches ang Lato-Lato, Typhoon Egay updates, Taal Volcano update, Turkey earthquake at Mocha Farm. Tuwing katapusan ng taon, itinatampok ng Google ang mga top trending searches na naglalaman ng mga issue at temang pinakamaraming hinahanap at ini-research ng mga Pilipino gamit ang kanilang internet browser. Umabot na sa mahigit na 16,000 bags ng dugo ang nalikom ng Members Church of God International o MCGI para sa taong 2023. Kalinsabay nito, sinimulan naman kahapon ang 3 araw na simultaneous mass blood donations sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Si Nestor Torres humahataw. May tuturing na isang tagumpay para sa lahat ng mga donor ng Members Church of God International o MCGI ang nalikom na dugo ng grupo na umabot sa 16,316 na bag sa buong 2023. Ibig sabihin, marami ang nangangailangan ng dugo na natulungan ng mga blood donors ng MCGI. Sa unang quarter, umabot ito ng 3,762. Sa second quarter naman ay 4,771. Pinakamarami ay sa third quarter na may 5,080 at sa fourth quarter na may 2,703. At para mas lalo pang madagdagan ang bilang ng mga natutulungang may sakit na nangangailangan ng dugo, sinimula na kahapon December 20 ng MCGI ang simultaneous mass blood donation. Tatagal ito ng 3 araw o hanggang December 22 kung saan 33 venue ang pagdarausan mula sa Luzon, Visayas at Mindanao region. Sa naging venue kahapon sa Apalit, Pampanga, 519 ang nagparehistro habang 424 lang ang pumasa at nakapag-donate. Sinabi naman ng ilang mga donor na hindi MCGI members na malaki ang impluwensya sa kanila ng grupo para sila mag-donate ng dugo. Anila, nakita nila sa samahan ang mabuting paggawa at pagtulong na hindi nila nakita sa ibang organisasyon. Well, I have witnessed a lot of religious organizations, and they say that they do a lot of things, but today I'm seeing actually that a group like MCGI, which is a global international group, is contributing a lot towards helping the community and really advancing humanity for serving some of the world's hardest problems, like the shortage of blood, which is so much basic, but even a single drop of blood would be life-saving. I've been to a few blood donating events, but this was different. Nakita mo yung pagkakaisa nila, sama-sama sila, gano'n. Gusto mo lang din makatulong, parang gusto mo rin paano yung papalakad nila, kung ano silang, anong klaseng reliyon sila, gano'n, parang gano'n po. Mababait naman po. Ginaya ko lang po yung mabuting gawa ng MCGI po. Kaya ako nandito po, para donate na rin po ng dugo. Samantala, hindi naman pinalalagpas ng mga kapatid na regular donors ang pagkakataon na makapag-donate ng dugo. Sa ganitong klaseng gawain po ay talaga namang sobrang saya sa kalooban, masarap sa pakiramdam. Itong bisita po namin na ito ay palagi po namin siyang kasama every 3 months ng bloodletting. Kaya maraming salamat po sa Diyos. Po ng Diyos, ito po ay naituro sa amin na hindi lang po benefit sa physical, hindi maging po sa spiritual. Sa physical po ay napapalitan po ang ating dugo, at sa spiritual po ay syempre po ito po ay paggawa ng mabuti. Ito po ay nakalulugod sa Panginoon. Ayon sa medical experts, malaking tulong ang pagdodonate ng dugo sa ating kalusugan para mapalitan ng bago ang ating dugo.
Bukod dito, paraan din ang nasabing aktibidad para makatulong sa bawat nangangailangan ng dugo. Pangunahin sa lahat ang mga mahihirap na may sakit. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita. Oras alas 5:42 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Opisyal na ang umupo ang bagong Acting Regional Director ng Police Regional Office 5 o Pro 5 noong Martes. Samantala, tiniyak naman ng outgoing Regional Director na mas paigtingin pa ng Pro 5 ang ugnayan sa Members Church of God International o MCGI sa mga pagsasagawa ng community service sa Kabikulan sa ilalim ng pamumuno ng bagong direktora, si Jerry Galicia. Humahataw! Hataw Balita. Umupo na sa pwesto ang bagong manunungkulan bilang Regional Director ng Police Regional Office o PRO5 sa sinunang turnover ceremony sa Camp Simeon Ola sa Legazpi City nitong Martes, December 19. Pinalitan ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon bilang Acting Regional Director ang dating Direktor sa rehiyon na si Police Brigadier General Luis Raimundo Obinque. Dating Direktor si Brigadier General Dizon ng Police Retirement and Benefits Services sa Camp Crame at dati ring nanungkulan bilang Direktor sa Manila Police District. Tubong Prieto Diaz Sorsogon ang bagong Regional Director ng PRO5 at Distinguished Member ng Philippine National Police Academy Sandigan Class of 1994. Ang palitan ng posisyon ay bahagi ng reorganization ng pambansang pulisya na pinahayag ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. itong nakarang December 8. Bahagi naman ng isusulong ng mga aktibidad ni Police Brigadier General Dizon ang pakikipag-ugnayan sa komunidad, gayon din ang pataasin pa ang moral ng pulisya sa Bicolandia. Ipapadagos na pa man po giraray so programa kan sa to yung mahal na Chipindi so 5 focus agenda niya. Tapos po yung kay Sir Patrick yung sa moral and welfare ng mga tao lahat binibigyan niya po ng pagkakataon na makapag-lead ng mga unit, binibigyan niya ng pagkakataon na ma-enhance yung kanilang career, yung makapag-avail ng schooling. Tapos yung kanyang pag-touch base sa community. Pinupuntahan ni Sir Patrick lahat ng police stations para makita niya personally kung ano ang mga pangangailangan sa mga estasyon. Isusubukan ta kung di ko man mahigitan sa performance ni Sir Patrick, at least mapantayan ko, okay na po ako doon. Kinilala rin bilang game changer si Police Brigadier General Dizon na naging kasangkapan sa mga developmental and implementing innovative programa sa organisasyon. Samantala, malilipat naman si Police Brigadier General Luis Raimundo Obinque bilang Acting Director, Retirements and Benefits Services sa Camp Crame. Halos 10 buwan na nanungkulan bilang Regional Director si Police Brigadier General Obinque sa PRO5. Ayon sa kanya, mas paigtingin pa ng PRO5 sa pamumuno ni Police Brigadier General Dizon ang pakikipag-ugnayan ng PNP Bicol sa Members Church of God International o MCGI sa mga community service sa Kabikulan. Isa yan sa napag-usapan namin ni General Dizon na we will continue strengthening the partnership the MCGI upang sa ganun kung ano yung mga naumpisahan natin na partnership we could gain and sustain the gains and the momentum na nag-umpisa natin. Nakatuwang ng PRO5 ang MCGI sa mga public service o paggawa ng mabuti sa mga miyembro ng pulisya gaya ng medical mission, gift giving, solar lamp installation sa Prieto Diaz Sorsogon at marami pang iba. Si South Luzon Area Police Commander Lieutenant General Roderick Armamento naman ang kumatawan kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. bilang panauhing padangal sa isinagawang turnover ceremony sa Camp Simeon Ola sa Legazpi City, Albay. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Humihingi ng tulong sa national government ang mga residente sa Palawan na naapektuhan ng matinding pagbaha
dahil sa low pressure area o LPA kahapon. Stranded din ang maraming sasakyan dahil sa nangyaring baha sa probinsya. Mula sa Puerto Princesa City sa Palawan, si Andy Pagayona, Humahataw Live. Andy, good morning. Kamusta na yung ating mga kababayan dyan, lalo na yung mga nasa evacuation center? Amigo, good morning. Okay naman yung ating mga kababayan dito, lalo na yung mga nasa evacuation center. Pero labis pa rin yung kanilang panghihilayang dahil nga doon sa mga kagamitan nila na natangay ng tubig baha. Tinangay ng tubig baha ang mga kagamitan ng ilang residente sa barangay Luz Biminda sa lungsod ng Puerto Princesa. Kwento ng ilang mga biktima ng baha. Wala umano silang naisalbang mga kagamitan dahil biglaan lamang ang paglaki ng tubig. Pati na ang kanilang mga alagang hayop ay tinangay din ng tubig baha. Kaya naman nananawagan sila ng tulong sa pamahalaan na sana ay mailipat na sila para hindi na muling maranasan ang ganitong pangyayari. Ayon naman kay Rolando Amorao, ang Deputy Mayor ng Southern Part ng Puerto Princesa, pinag-aaralan na umano nila ang gagawing relokasyon sa kanilang mga nasasakupan. Handa rin umano ang city government na tumulong sa mga residente na apektado ng ganitong pangyayari. Ang paghihintay ng maraming motorista sa may Inagawan Stab dahil sa nangyaring tubig baha. Umapaw kasi ang tubig sa kalsada dahil sa mga pagulan na nagdulot ng mahabang stranded ng mga sasakyan. Amigo, nakatawid rin ang maraming sasakyan pagkatapos humupa ng tubig baha dahil tumigil na rin ang ulan. At ayon niya din sa pakikipag-usap natin kay Deputy Mayor Rolando Amorao, ngayong maayos na yung panahon dito sa probinsya ng Palawan ay maaaring pabalikin na nila yung ilang mga pamilya na pansamantalang tumutuloy dito nga sa mga evacuation center. Amigo. Alright, maraming salamat. Andy Pagayona, nag-uulat ng live mula sa Puerto Princesa City, Palawan. Hataw Balita. Pinagkalooban ng tig 30,000 peso ng provincial government ng Negros Occidental ang 42 na dating miyembro ng Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA. Sila yung mga dating rebelde na sumuko sa pamahalaan at qualified para sa financial assistance. Ang natanggap nilang tulong pinansyal ay maaari nilang gamitin para makapagsimulang muli ng panibago at tahimik na buhay. Maliban sa cash assistance, bibigyan din ng scholarship ang kanilang mga anak o mga dating kabataang NPA na gusto pang mag-aral. Samantala, 4 na rebelde naman sa Negros Oriental ang sumuko sa 11th Infantry Battalion at mga pulis nitong linggo, December 17. Resulta ang mga ito ng patuloy na operasyon ng mga otoridad laban sa NPA. Dadaan sila sa proseso upang maging qualified sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng pamahalaan. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa kasalukuyan, itong low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, nagdudulot pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat sa bahagi ng Kalayaan Islands. Samantala, malaking bahagi ng Luzon or yung northern section ng Luzon makakaranas ng pag-ulan dahil sa pinagsamang epekto ng iba't ibang weather systems. Una, itong northeast monsoon o yung hanging amihan ay umiiral sa hilagang Luzon. Samantalang ito namang easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karakatang Pasipiko ang umiiral sa silangang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. At makikita natin dito itong axis ng tinatawag nating shear line o yung convergence o yung pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin ay kasalukuyan nakakaapekto sa silangang bahagi ng Luzon. For Metro Manila and the rest of the country ay mas maaliwalas na panahon nating inaasahan. May tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms o yung mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat.
Para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, inasan pa rin natin na dahil sa epekto ng shear line ay makaranas tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat sa silangang bahagi ng Luzon, namely sa mga areas ng Cagayan, kabilang na dyan ang Batanes at Tubuyan Islands, sa bahagi ng Isabela, Aurora at sa bahagi rin o sa lalawigan rin ng Quezon. Kaya sa mga nabanggit na lugar, ngayon pa lang may naobserba na tayong mga tuloy-tuloy na pag-ulan, especially dito sa Cagayan Valley. Isaasahan natin na for the next 24 hours, mas rarami pa yung mga areas sa makakaras sa pag-ulan. Patuloy tayong maging handa at alerto sa mga banta ng biglaang pagbaha at pagbuko ng lupa. And for the rest of Cagayan Valley at sa malaking bahagi rin ng Cordillera, pati na rin dito sa mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, makaranas rin tayo ng mga kaulapan at pag-ulan na dala ng amihan. Sa Calayan Islands, makapatuloy yung mga pag-ulan na dala ng trough yung extension nitong low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Metro Manila and the rest of Luzon ay mas maaliwalas sa panahon na ating inaasahan. Mainit at maalinsangan, may tsansa pa rin nung may localized thunderstorms o yung mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkilat, kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. Sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, asahan natin na magpapatuloy itong generally fair weather conditions. Maghanda pa rin tayo sa mga tsansa ng isolated rain showers or localized thunderstorms. Magkatabi tayo sa mga thunderstorm advisories na nire-release ng ating Pag-asa Regional Center sa ating mga lokalidad. At para naman sa kalagayan ng ating karagatan, may gale warning pa rin tayo nakataas sa mga dagat-baybay ng Batanes, Cagayan, kabilang na dyan ang Babuyan Islands, sa areas ng Isabela, sa seaboards rin ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat, sa mga lugar na may gale warning, kung maaari ay huwag po muna tayong pamalaot dahil makaranas tayo ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan na dala ng amihan. Ang haring araw dito sa Kamanilaan ay sisikat mamayang 6:16 ng umaga at lulubog naman mamaya sa 5:32 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Daniel James Villamil. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Matyagang naganda ang Members Church of God International o MCGI para sa selebrasyon ng Piyesta ng Diyos, Brethren Day na idaraos ngayong araw ng Huwebes. Tulong-tulong ang bawat gumagawa ng iba't ibang float, service booth at mga pagkain na ihanda sa pagdiriwang ng engrandeng okasyon. At mula sa Palit, Pampanga, si Nestor Torres humahataw live. Nestor, kamusta ngayon dyan sa Palit, Pampanga para sa celebration ng Grand Fiesta ng Diyos, Brethren Day, Nestor? Yes, amigo Sherwin, masayang-masaya ang mga kapatid ngayon at nananabik na talaga dahil muling sasapit ang araw ng Piyesta ng Diyos at hindi nga alintana ng mga kapatid sa Members Church of God International ang naranasan nilang pagod at puyat para makabahagi lang dito sa nasabing selebrasyon ng Piyesta ng Diyos na idaraos ilang oras mula ngayon. Bago pa man dumating ang araw na pinakahihintay, mapabata man o matanda, ay nagtutulong-tulong sa paghahandog ng mga gagamitin para sa nasabing okasyon. Ang 16 years old na si Pauline Balingit ng land travel para tumulong na magtinta at maglinis para sa ginagawa nilang float. Naabutan namin ang ilang mga taga-Visayas na sama-samang tinapos ang float na inspired sa isang butanding. Kakaiba ito dahil sa ibabaw ng malaking isda ay maglalagay sila ng umaandar na mga bus kagaya ng MCGI ambulance na talaga ng mga pinaghandaan.
Sa Luzon naman, nakausap namin si Mang Rogelio Haspe na taga Malolos na isang senior citizen. Isang beses naabutan namin ng magdamag siyang nag-aayos ng halaman sa float at boot para lang nila ito mapaganda. Para naman sa ilang mga senior at ilang kabataan sa Mindanao, iba pa rin ang pagkakaisang diwa na gumagawa upang manatili ang bawat isa sa gawang mabuti. Samantala sa ngayon, patapos na ang lahat ng presentasyon para sa Piyesta ng Diyos. Asahan namang aabangan at pupuntahan ang mga nakalatag na mga pagkain na pagsasalu-saluhan ng mga kapatid at mga kaibigan. Amigo Sherwin, sa ngayon nga ay marami ng nagtutungo dito sa MCGI Apalit Convention Center kung saan ay maraming mga kababayan tayo, maraming mga hindi kapatid at mga bisita rin na pupunta rito para maka-avail ng tulong. Partikular na nga dito yung mga free store at meron ding ipagkakaloob din ng mga wheelchair at yung mga pagkain na maaari nilang pagpilian at maaabangan din natin. Kumbaga marami dito may mga lechon na galing sa Metro Manila at sa mga ibang probinsya. At ang maganda rito, Amigo Sherwin, meron ding medical mission na pagkakaloob para sa mga may sakit at nangangailangan talaga ng mga gamot at talagang kompleto package ang ma-avail ng ating mga kababayan dahil meron talaga libreng pagkain saan man sila pumunta dito sa mga booth na talaga ng mga dinisenyuhan ng iba't ibang mga disenyo na galing sa iba't ibang mga probinsya. Amigo Sherwin. Oo, aabangan natin. Mamaya yan na Nestor, yung iba't ibang mga delicacies from other parts ng ating region, mga probinsya na makikita natin diyan sa Grand Fiesta ng Diyos ng MCGI. Ayan, maraming salamat Nestor Torres, nag-uulat ng live mula sa Apalit, Pampanga. At day 14 na po tayo sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI. Huling gabi na po yan. Mamayang alas 7 po ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po yung nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Ecclesiastes Kapitulo 5, talatang 20. Siyang umiibig sa pilak ay hindi masisiyahan sa pilak, o siya mang umiibig sa kasaganaan ng pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. At yan po mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-21 sa buwan ng Disyembre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo Libertad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong, at dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.